Ang may-ari ng controversial na resort na itinayo sa Chocolate Hills ay kinuwento kung paano nila sinimulan ang pagpapatayo ng infrastruktura sa kanilang tinatawag na private land. Sa isang panayam noong nakaraang taon ng The Freeman, sinasabi ni Julieta Sablas, ang tagapamahala at kapatid ng may-ari ng Captain's Peak Resort na binili nila ang lupa noong 2005. Ayon sa kanila, hindi nila plano na magtayo ng resort sa Chocolate Hills. Sinasabi nila na ang pagmamayari ng lupa sa isang protected area ay hindi madaling gawain kahit na iniinggitan ito ng marami. Nakakapagod? Ganito, napakaswerte mo at mayroong kang protected area? Hindi ito ang malaking abala. Ang proyekto mo, kung mayroong kang proposal, kailangan mo pa rin ipresenta sa kanila, sabi ni Sabla sa Cebuano. Nang subukan silang interviewin ng media noong nakaraang taon, tumanggi ang alkalde kung saan tinayo ang resort na magsalita sa nasabing issue. Sinabi rin nila na bago itayo ang resort, pinanigurado na nila na sumusunod sila sa mga kinakailangang patakaran ng Protected Areas Management Board para sa bawat kinakailangan dokumento. Gayunpaman, kinumpirma nila na ilang bahagi ng burol ang nagdevelop habang itinatayo ang resort. Ilang bahagi ng UNESCO Heritage Site ay naiskandalo na rin para sa proyektong Access Road. Sa isa pang panayam, pinanindigan ni Sables na hindi nila sinira ang lugar. Sila nang po ang nagsasabi na nakakasira, pero kapag nandito po kayo sa area namin, talagang hindi po eh. Sana patas yung gagawin nilang investigasyon, hindi lang Captain's Peak Resort, dagdag pa niya. Pero tila nga naghuhugas kamay ang DENR dahil nagbigay sila ng pahayag hinggil sa issue sa Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills. Sa buhol matapos ang matinding batikos mula sa iba't ibang social media platform. Ayon sa opisyal na pahayag ng DENR, walang manong ECC ang resort at ito ay tinuturing na National Geological Monument at Protected Landscape noong Setyembre 6, 2023. Ipinatupad ng DENR ang temporary closure order sa resort at noong Enero 22, 2024, ipinadalhan ito ng notice of violation dahil sa pagkukulang sa ECC. Ang ECC ay mahalaga upang makonsulta ang residente at komunidad sa lugar ng proyekto upang maunawaan ang kanilang pananaw at maiwasan ang negatibong epekto sa kalikasan. Ano ang masabi mo sa issue na ito? Mali nga ba talaga ang pagtatayo ng resort sa Chocolate Hills? Isa nga ba itong kalapastanganan sa lugar at sa kultura ng mga Pilipino? Isa nga lang ba talagang photo bomber ang resort na iyon sa Chocolate Hills at possible kayang gumuho ang Chocolate Hills dahil sa mga itatayong building at resorts? I-comment mo na down below. Don't forget to subscribe.